Hi mga mi! Magandang araw and welcome for today's video. Gagawa nga tayo ng gem art tote bag. Natuwa ako dito kasi matagal na pala nakatago at ngayon ko lang nakita kasi nagkalkal po ako ng gamit. $6 lang siya sa isang department store. Anyway, habang ginagawa ko ito, magkukwento po ako ng aking hinaing during the weekend, especially Sunday. So, what happened was, is nag-work ako talaga ng weekend and happy naman talaga ako mag-stay back hanggang alas 3. Ang work kasi dito is merong short shift na tinatawag na 5.5, parang 7 to 1 or 7 to 3 na 7.5 hours. Dahil weekend, syempre good rate siya, maganda din na opportunity. Yung isang namamahala na lalaki, pumunta sa akin, tinanong ako kung pwede akong stay hanggang alas 3. Sabi ko, syempre, of course, thank you for that. Di okay na, settle na. Afterwards, I think during or before lunch, tinanong niya ako ulit, sabi niya, do you want to do double? Kasi nga short staff, sabi niya 7 to 9:30 PM. So double nga at overtime yon, which is a good opportunity. Pero tumanggi ako kasi sabi ko I gonna go to simba, mag-church ako. Syempre English, di ba? Ayun. Sabi ko mag-church po ako, hindi ako po pwede ngayon. Tapos alam mo sagot niya, akala ko ba gusto mo ng pera? Ano yung pagdadasal mo about pera? Parang na-irritate ako, na nainis ng bongga or na-upset. Parang syempre leader ka or namamahala ka ba? Hindi ba pwedeng i-accept mo na lang na may mga staff na may mga priority na puntahan, especially weekend, magsasabi ka pa ng ganong hindi ko lang sure kung joke yun or what. Pero kasi sa kanila, wala silang, siguro iba yung God nila kasi parang Muslim nakabalot yung kanyang ulo. Syempre, mabait ako. Sabi ko, thank you for that, but yun nga, hindi ako available. Gusto mo, hanap ka na lang ng iba. And alam mo naman na hindi talaga ako nag-double during weekend, especially Sunday, kasi pupunta talaga akong church, ganon. Anyway, sabi niya gusto niya kasi na parang 3 o'clock, diretso, wala yung parang putol ba, kasi kung 1 o'clock, tapos babalik pa ulit ng 2:45, parang hindi na yun consider overtime. Tapos yung kasama ko naman is willing naman, gusto niya talaga na magstay hanggang 3 o'clock kasi pareho kaming finishing ng 1. Di sabi ko, sige, tanong mo na lang yung isang staff. Sabi ko, i-giveaway ko na lang, hindi na lang ako magstay ng hanggang alas 3, ibigay mo na lang sa kanya para siya na lang mag-double. Total, gusto naman niya yun. Tapos ayun, sabi ko, parang inaano niya sa akin na bakit pagdadasal mo pera, parang na-upset, lang ako, nainis ako, parang wala lang, tama ba ako or tama sila? Siguro kanya-kanya namang opinion po ito, pero para sa akin, simula nung pumunta ako dito, mas naging stricto ko sa gusto kong gawin, mas naging responsible somehow, ganon. Parang dito kasi ma-feel mo yung independency mo kung anong gusto mong gawin kasi nga may work-life balance. Syempre hindi lang naman tayo nag-work para sa pera, pero nag-work tayo dahil we love to work, yung mga compassionate tayo, ganon. At syempre, kailangan din natin i-balance na syempre hindi naman ako talaga nag-overwork from Monday to Sunday, which is, oh my God, hindi ko yun kaya. Which is talagang nagdadasal ako na, Lord, give me ganyan. Pero, alam mo yun, grabe yung greatness, yung blessing, yung grace na binibigay sa akin ni Lord everyday. Kahit hindi ko hingin, grabe, yung miracles niya. Hindi ko man makwento everyday, hindi ko man masabi, pero alam mo yun, mafe-feel mo na you're enlightened, ganyan. Kaya talagang priority, whatever it is, Sunday is best and as possible. Kahit alam mo yung 1 hour lang naman tayo magsimba, iba-iba naman tayong religion, pero sana 'di ba, i-respect naman din yung mga ganung bagay. At yung word na ginamit niya kasi parang hindi ko nagustuhan talaga na pera. Sa bagay siguro sila ganyan kasi Muslim, yun nga may bandana sa ulo, ganyan. Pero syempre leader ka, sana mo naman yung staff mo, 'di ba? Yung well-being ng staff mo. Dito kasi is parang
kung ayaw mo is depende sa manager, ganyan. Ayun, Tagalog ako kasi hindi ko alam kung diba manood or whatever. Ayun mga mi, nalulungkot lang ako kasi syempre iba-iba nga naman manager, iba-iba naman klaseng paano magpatakbo. Meron nagpapatakbo dahil they love money, ganyan. Pero talaga, tapos ayun, kunento ko sa isang ayun nga, medgiver, yung hinaing ko na hindi ako nagtatrabaho dahil sa pera. Nagtatrabaho ko, nagbabalance ako ng as possible I can, ganyan. Explain ko yung side ko kasi parang talaga na ano ko yun, ang end ng story is talagang, yun ako na lang, sige, hindi na lang ako pero in a good way. Sabi ko, because this is my priority, sabi ko sa kanya, sige, hindi na lang ako magstay ng hanggang 3, dun na lang sa isang staff mo ibigay para makapag-double din siya. Total unlimited pa naman ako hanggang this month. So, pwede pa ako mag-work or kumuha ng additional shift. Kasi alam nyo ba dito sa aged care facility or yung sa mga matatanda is laging short staff naman. So, hindi naman ako nag-aalala na anytime makakakuha ako ng shift, which is lagi naman provide ni God, diba? Grabe yung blessings. And then, yun na nga, parang nagchuchuchushusho siya sa iba na parang ako namimili. Hindi naman ganun yung point ko. May mga araw talaga na, na nag-overtime ako. Minsan nga, nagna-night shift pa ako. Kulang na lang mag-triple shift, diba? Pero alam nyo, hindi nila maintindihan. Sa bagay kasi, una, culture, nasa ibang bansa tayo, kailangan tayo mag-adjust. Pero, as possible naman, pwede naman mga talaga tumanggi. Yung word lang, yung sinagot niya talaga sa akin na, ang hindi ko talaga nagustuhan. So, talagang pinag-pray ko na lang siya that day kay Lord na kayo na pong bahala sa kanya na parang in a good way naman sana, di ba? Anyway, tapos na, sinishare ko lang na yung mga ibang lahi or kahit Filipino, iba-ibang naman klaseng ugali. Hindi naman din po ako perfect. Gusto ko lang po i-share sa inyo or give you an idea what happened sa akin nung weekend, especially pagdating sa work, yung kung may mga taong priority talaga yung management, yung talaga task oriented, hindi people-oriented or staff-oriented, yung mga ganun lang. Syempre ako, I don't know. Anyway, tapos naman na today is Monday na dito. So, nakagrab naman po ako opportunity na magkuha ng shift ng hapon. So, lahat ng dito po kasi sa Australia, 24 hours open ang aged care facility from 7 to 7. So, 7 to 3, 3 to 9, or 3 to 10:15, and then 10 to 7 a.m. In the morning. Kasi nga, pag sinabing aged care facility po is, po yun, dito na po sila nakatira, and then yun, naalagaan namin, parang, caregiver po pala ako. Caregiver po pala ako at the moment, habang nag-aaral po. So, ayun mga mi, parang, binigyan ko kayo ng idea, hopefully, na naintindihan nyo ba ang aking explanation? Lagi na lang, yung iba kasi yung tone ng boses dito kasi, wala lang, nagsishare lang ang aking hinaing. Anyway, first time ko naman po to gawin, and wala lang, habang ako di Gem Art, binuhos ko na lang ng story time sa inyo, mga mi. At ayun, dito naman is, na-appreciate ko naman talaga sobra. Dito, pag nag-ibang bansa kayo, mas ma-appreciate nyo yung, of course, self-love, at syempre, yung kayo na po responsible sa lahat ng gagawin mo, kasi ako wala naman na yung magulang ko dito, which is talagang nakakamiss yung Pilipinas kasi walang marites. Kung nakita nyo po sa ibang video, walang marites, pero okay din naman kasi quiet, you have peace of mind. Yung mga norm lang ba kasi tayo sa atin, yung kapitbahay, grabe, especially yung kinalakihan ko is Tondo, Manila, which is sobrang ingay. Yung matutulog ka, maingay pa din, nakasanayan mo na lang maingay. Yun lang, yung i-compare mo lang naman. Pero ayun, syempre, 'di ba, ang quote for today or lesson for today is sana, 'di ba, don't judge naman kung ano yung reason ng staff kung ayaw niya mag-work or hindi siya available na mag-work or ng double. Syempre, sino ba naman may gusto ng
Or sino ba naman may aayaw sa money? Pero yung word na iba, hindi ako pa di makamove on. Pero anyway, last na ito, ikinuwento ko lang. At ito na nga, matatapos na nga ako. Ito kasing tote bag na to is mura nga lang siya. At gusto ko siyang gamitin para sa upcoming na aking university next month. So, ayun siya. Naisipan kong gawin bago mag-start ng uni. At mag-schooling na naman at mag-limit hours na naman tayo mga amigo. So, adjust pag may time. 1 year na pala nung last time akong umuwi sa Pilipinas. Grabe, ang bilis ng panahon. Anyway, this year will be the one of the best year. Oh, claim it mga mi. Diba? Kahit Year of the Snake ang daming mga, anyway, mag-focus lang tayo sa ating self at sa ating mga achievements and sa mga ating mga goals. Ayan, mga mi, patapos na. Ay, tapos na pala. Ayan, kaway-kaway pag may time. Ayan na nga. Ayan lang, simple design lang siya. Pero nakakatuwa kasi marami pong do-it-yourself dito na talagang matutuwa ka na pag natapos mo, parang achievement, simple achievement. Dito na-appreciate ko po yung mga simple things na mga nangyayari. Grabe no, iba. Try nyo din mag-ibang bansa. Pero ang katapat naman dito is yung lungkot, yung uso yung depression, kaya maraming mental health facility dito. Pero it doesn't mean naman na pumunta ka sa mental health or psychology, baliw ka na. Dito grabe. Well-being is your priority. So, kung sad ka or whatever, you could go to them and talk to them ano nangyayari because they are available to talk to, which is wow, diba? Saan ka pa? At every company, meron silang binibigay sa staff kung mga feeling nila na hindi nila kaya mag-work, mga ganun-ganun. Alam niyo naman tayo, work pag may time. Kasi yung napansin ko po, yung observation ko lang po, yung mga puti, is konting lang, is reklamo na agad. Tayong mga Asian is talagang work dito, work doon. Parang nag-work na lang at hindi na lang magreklamo. Una, kasi syempre hindi naman natin to bansa. Pangalawa is sanay tayo mag-work hard somehow. O diba? San ka pa? Ayan mga mi, patapos na tayo. Last set na nga yan na bilog-bilog. Nakakatuwa kasi parang I think 5 years and above pwede nyo naman itong gawin. Kahit matanders na, pwede din naman. Kasi dito parang na-feel ko yung patient. Kailangan ko talagang, gusto ko tapusin ng within the day. Kasi nga, wala lang, para lang matapos. Tsaka, mabilis naman siya kasi lang naman. May numbering. So, 12 siya. Iba-ibang color. 1 to 12. At saka nakalagay naman dun kung anong color. Which is good, diba? Sayang nga lang, may spare na, ang daming spare. Yun lang, hindi ko alam kung paano gumawa ng ganito. Pero at least, ang ganda, daming benefiture. Naghumaba yung pasyensya ko onte. Kakagawa nito. At least, dito ko na lang sinaloob ang aking hinaing yesterday. So, yesterday ko din to sinimulan. At natapos ko naman po today. Ayun. So, ayan. Meron akong, I think, before and after. Wala, souvenir lang naman. Dito naman kasi is, kesa naman maglakwatsa tayo, dahil na nga buhay probinsya tayo, sa hanap na lang tayo ng iba nating gagawin. Kesa naman ma-bored tayo, diba? At kesa naman ma-depress. Ayun. Kaya, at least to, natapos ko na. At ayun, medyo excited na kabado dahil mag-uni na naman tayo next month. And hopefully, magbalag ko po yung school. Hopefully, ma-wait nyo po at magustuhan nyo po ang aking mga video. Alam nyo naman, hindi pa ako kumikita dito. Ang mahal-mahal kaya ng tuition dito bilang estudyante. Alam nyo, parang milyon. Ewan ko nga kung paano ko nakakaya at na tutustusan lahat. Pero God is good. God provides. God will make a way. Simula nung pumunta ko dito, grabe, hindi niya ako pinabayaan. At kaya wag po kayo mawalan ng pag-asa. Kung ano man yung gusto nyong gawin, kung ano man yung ginagawa nyo, at kung ano man yung achievement na gusto nyong makamit. Iba yung aura ng manalig tayo everyday. Be grateful. Gratitude pala, grabe. Sobra, ayan na. Ayan yung itsura nun.
At tapos na natin. Ayun, yahoo! Ang kulit nga ni Missy niyan kasi nga ginugulo niya ako kaya nandun na lang ako sa table kasi hindi talaga siya tumigil kasi medyo maingay yung plastic. So anyway mga mi, maraming salamat sa mga nagstay at sa mga nanood. Sa susunod ulit. Bye! God bless everybody!